Ang nakaraan, pinamalas ng ating bida ang kanyang kakayahan sa harap ng propesor, isang duelo na hindi man lang siya pinagpawisan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, ang biglaang pag-atake ng mga lumilipad na halimaw. Habang ang iba ay tumatakbo palayo, matapang na hinarap ng ating bida ang mga nilalang upang ipagtanggol ang lugar. Sa gitna ng labanan, isang babae ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kahit mahina, patuloy itong lumalaban, si Ceres, ang babaeng may pulang buhok. Ilang sandali pa, muling nagtagpo ang kanilang landas sa isang pasilidad. Sa kagustuhang palakasin ito, tinuruan niya si Ceres ng isang makapangyarihang kakayahan at inanyayahang maging kanyang disipulo. Sa kanyang kasiyahan, tinanggap ng babae ang alok. Dahil sa kanilang mga tagumpay, mabilis silang naging tanyag sa buong campus. Ngunit isang araw, habang naglalakad, isang lalaki ang lumapit sa kanila, si Flem. Wala siyang pag-aalinlangang hinamon ng ating bida upang subukan ang kanyang lakas. Ang dahilan, dahil naniniwala ang Sword Council na si Derea ay isang Mahikiro, isang kalaban na kailangang pabagsakin. Sa kanilang laban, walang tigil ang mabangis na pag-atake ni Flem. Ngunit hindi rin nagpahuli ang ating bida, parang wala lang sa kanya ang mga suntok at hiwa ng espada. Nang seryosohin ng ating bida ang laban, tuluyang ibinuhos ni Flem ang kanyang lakas, isang malabagyong buhos ng matatalim na hiwa mula sa himpapawid. Ngunit madali lamang itong naiwasan. Sa huling sandali ng kanilang duelo, binanggit ng ating bida ang titulong Magic Sword Saint sa harap ni Flem, isang bagay na ikinatuwa ng huli, dahil sa wakas, naramdaman niyang nakalaban niya ito ng patas. Ngunit isang bagay ang bumagabag sa ating bida, bakit kailangang gapiin siya ni Flem? Ipinaliwanag nito ang dahilan, ang malalim na hidwaan sa pagitan ng espada at mahika. Napaisip ang ating bida, at sa kanyang naging pasya, alam niyang may kailangang magbago. Kaya't dito isinilang ang isang bagong mithiin, ang pagtatayo ng isang faction na magsisilbing tulay upang pag-isahin ang dalawang pangkat. Ang pagpapatuloy, isang bagong araw ang sumapit. Nagising si Derea sa init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Ramdam pa rin niya ang pagod mula sa mga pinagdaanan, kaya dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Matapos magtungo sa paliguan, tumingin siya sa salamin at pinagmasdan ang sarili. Habang tinatitigan ang sariling refleksyon, muling sumagi sa isip niya ang katotohanang nananatili pa rin siya sa katawang ito, ang katawan ni Derea na kanyang ni-reincarnate. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang siya ay muling isinilang sa bagong anyo, at sa puntong ito, duda siyang babalik pa ang orihinal na kaluluwa ng katawan na ito. Kaya naman, matapos maghanda, lumabas siya ng bahay, handa para sa panibagong kapanapanabak na araw. Habang tinatapos ang pagkain, bigla niyang naalala na ni minsan ay hindi pa siya nakapagpahinga mula nang magising siya matapos ang 1,000 taon. Parang palagi na lang may bagong kaguluhan na nangyayari. Noong una siyang sumali sa akademya, pati paghahanap lang ng kanyang kwarto ay napakahirap na para sa kanya. Bago magsimula ang klase ngayong araw, nalaman niyang abalang-abala ang ibang mga estudyante. Ayon sa mga natutunan niya mula kay Ceres, napagtanto ni Derea na mula nang siya ay muling isinilang, patuloy na nagbabago at lumalakas ang mga halimaw sa hindi malamang dahilan. Kaya naman, kailangan niyang magmadali at gumawa ng plano upang matuklasan ang dahilan ng lahat ng ito at mapuksa ang masasamang halimaw sa lalong madaling panahon. Naniniwala ang ating bida na ang tanging paraan upang magawa niya ito ay ang pag-iisa ng mga salamangkero at mga meninebak ng espada ng panahong ito at magsimula mula sa simula. Habang naglalakad siya, patungo sa kanyang klase, narinig niyang pinag-uusapan siya ng mga estudyante. Sawang-sawa na ang ating bida sa mga walang kwentang away sa pagitan ng mga konseho ng salamangka at espada. Dahil dito, determinado siyang bumuo ng sarili niyang grupo. Naiinis si Derea at bigla siyang napatigil nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng iba tungkol sa ginawa niya sa guro. Takot na takot ang lahat na hamarang sa kanyang daraanan. Nagsimula siyang magsisi sa kanyang ginawa. Halos walang tigil ang usap-usapan kaliwat kanan. Pagpasok niya sa klase, binati siya ni Ceres at inimbitahan siyang maupo sa tabi niya. Sa inis na mukha, umupo siya at narinig ang mga estudyanteng patuloy pa ring tsismisan tungkol sa kanya, kahit nasa loob na sila ng silid-aralan.
Iniisip nilang halos imposible ang pagtatatag ng isang grupo na binubuo ng parehong salamangkero at maninibak ng espada. Hindi na nakapagtimpi ang ating bida kaya tumayo siya at sumigaw upang patahimikin sila. Nagkunwari ang mga estudyante na parang walang nangyari, kaya unti-unting kumalma si Darea habang sinisigurado ni Ceres sa kanya na hindi lahat ng estudyante ay masama tulad ng kanyang iniisip. Binalika ni Ceres ang kanyang mga naging hakbang at naniniwala siyang ginagawa lang niya ang lahat upang mapansin. Dumating na ang guro at inihayag na sa wakas ay sisimulan na nila ang mga leksyong naputol ilang araw na ang nakakalipas dahil sa biglaang pagsalakay ng mga halimaw. Umaasa ang guro na gagawin ng lahat ng estudyante ang kanilang makakaya upang makahabol sa kanilang kurso, at sinimulan na niya ang aralin ngayong araw. Ipinaliwanag ng guro ang tungkol sa dalawang pangunahing organisasyon, ang Central Magic Academy at ang Supreme Swordsmanship Council, na may malaking epekto sa kasalukuyang lipunan at nagtatakda pa ng katayuan ng isang tao sa lipunan. Naiinis si Darea dahil ito pa ang unang paksa ng klase ngayong umaga, ngunit nagpatuloy ang guro sa pagpapaliwanag. Dahil silang lahat ay salamangkero, kabilang sila sa Central Magic Academy, na konektado sa mga sikat na salamangkero na may pambihirang talento at kakayahan. Dahil sa mataas nilang katayuan, binibigyan sila ng bansa ng espesyal na pagtrato. Sa kalagitnaan ng nakakabagot na klase, napagtanto ng ating bida na ang mga salamangkero at maninibak ng espada ay itinataas sa pedestal ng lipunan. Kaya naman, napakataas ng kanilang estado, at walang sino man ang nangangahas na lumaban sa kanila dahil sa takot na tugisin sila ng mga organisasyong ito. Ngunit kahit alam niya ang lahat ng ito, hindi pa rin sumusuko ang ating bida. Pagkatapos ng klase, sinimulan niyang imbitahin ang ibang estudyante na sumali sa kanyang bagong grupo. Nahihiya si Ceres habang nakatayo sa tabi niya, ngunit pilit niya itong tinutulungan sa abot ng kanyang makakaya. Tinanong ni Darea kung sigurado siyang gusto niya itong gawin kasama siya, dahil tiyak niyang hahabulin sila ng Central Magic Academy. Ngunit tiniyak ni Ceres na ayos lang ito sa kanya. Kung hindi raw siya tinulungan ni Darea noon, matagal na sana siyang na-expel bilang isang bigong estudyante. Kaya naman, masayang sinabi ni Ceres na determinado siyang sundan si Darea, anuman ang mangyari. Naantig si Darea sa kanyang taos-pusong salita at halos maluha. Sa kabilang banda, awkward na sinabi ni Ceres na mas nag-aalala siya para kay Flem, dahil nandito rin siya. Sinubukan niyang itulak ito palayo dahil nag-aalala siyang bumaba ang kanyang katayuan bilang estudyante kapag nakita siyang nakikisama sa mga pinaghihinalaang tao. Ngunit nanatiling walang pakialam si Flem at nagsimulang lapitan ang ibang estudyante upang ipangaral ang tungkol sa bagong grupo. Masaya si Flem na nag-aalala sila para sa kanya, ngunit tiniyak niyang huwag na silang mag-isip ng masyado. Tulad ng ating bida, wala rin siyang pakialam sa mga may awtoridad. Sigurado siyang hindi niya matatakasan ang parusang naghihintay sa kanya matapos siyang matalo ni Darea. Pero dahil nalampasan na niya ang mga inaasahan ng iba, hindi na siya nag-aalala sa paggawa ng sariling desisyon. Masaya si Darea, pero duda siyang may magagawa silang tatlo lang. Kaya mabilis siyang nagkaroon ng ideya at sabik niyang iminungkahi kay Flem na utusan na lang ang kanyang mga tagahanga na sumali sa kanilang grupo. Sumang-ayon si Ceres na magandang ideya ito, pero pinaalalahanan niya ang ating bida na ang masyadong pagkakasangkot sa dalawang malalaking organisasyon ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan sa buhay ng mga tao. Kaya hindi sila dapat kumilos ng padalos-dalos. Hiniling ng dalaga na mag-isip muna si Darea bago gumawa ng hakbang. Naintindihan ni Darea ang kanyang punto at humingi ng paumanhin. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki at kinumpirma kung ito nga ba ang grupo ni Flem. Inosenteng inisip ng ating bida na mga estudyante lang sila na gustong sumali sa kanyang fraction, ngunit agad siyang tinawag ng lalaki at sinumbatan sa mga aksyon nilang sumisira sa reputasyon ng akademya. Ibinunyag ng lalaki na naroon sila upang dalhin ang ating bida at ang kanyang grupo ayon sa utos ng punong guro. Sa isang iglap, hinawakan at sinunggaban ng mga lalaki sina Darea at Ceres at sinimulang kaladkarin patungo sa opisina ng punong guro. Pinaalalahanan ng ating bida si Ceres na huwag mag-alala, habang ang lalaking humahawak kay Flem ay nagtanong kung bakit siya nakikisali sa isang kahangalan tulad nito. Naasar si Darea, ngunit sa halip na matakot, natuwa pa siya. Iniisip niyang ito na ang pagkakataon niyang makilala ang pinuno ng akademya.
Sa loob ng silid ng punong guro, kalmado pa rin sina Derea at Flem, habang halatang kinakabahan si Ceres. Nagpasalamat ang punong guro sa kanilang pagdating at ipinakilala ang sarili bilang Rudolph Garfwell. Napansin ni Derea ang mga singsing sa daliri ng matanda at inisip niyang isa rin itong salamangkero. Kaya naman, may kumpiyansang tinanong niya kung galit ba ito sa kung anumang pinaplano niya. Biglang nagalit ang isang lalaki sa tabi ng punong guro at sinigawan siya na manahimik at huwag bastyusan ang matanda. Ngunit nanatiling kalmado si Rudolph at sinabing alam niya ang tungkol sa walang katuturang alitan sa pagitan ng mga gumagamit ng espada at salamangka. Gayunpaman, gusto niyang maunawaan ni Derea ang tunay na sitwasyon. Nagbigay siya ng isang halimbawa at ipinaliwanag na kailanman ay hindi talaga naghahalo ang mga meninebak ng espada at mga salamangkero. Pero sa kabila nito, masaya siya na kahit paano ay may kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig sa kasalukuyan. Kaya naman, nais niyang mapanatili ang balanseng ito. Ngunit dahil sa mga ginagawa ng ating bida, nagsisimula ng masira ang kapayapaang ito sa loob ng akademya, at maaari pa itong makaapekto sa buong mundo. Tinawag siyang isang panganib ng punong guro, ngunit hindi sumang-ayon si Derea. Sinabi niyang naniniwala siyang ang salamangka at espada ay simpleng kagamitan lamang, mga kasangkapan na maaaring gamitin upang labanan ang mga halimaw at protektahan ang sangkatauhan. Wala itong anumang espesyal na kahulugan. Kaya naman, ang pagpapalit ng mga kasangkapang ito ng walang kwentang awtoridad at organisasyon, at pagkatapos ay matakot na kalabanin ang mga ito, ay isang ganap na kahangalan. Hindi na mapigilan ng mga guro ang kanilang inis matapos marinig ang napakaruming pananalita. Ngunit bigla na lang may isang estudyanteng humahanggos na pumasok sa silid. Nagulat ang mga guro kaya agad nilang inutusan ang estudyante na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sa kaawa-awang kondisyon, ipinaliwanag ng estudyante mula sa unang taon na ang kanyang mga kaklase, na nasa latian sa harap mismo ng akademya, ay kasalukuyang inaatake ng malalaking halimaw. Labis na nagulat ang lahat sa narinig. Nagpatuloy ang estudyante at sinabi niyang milagro na lang ang dahilan kung bakit siya nakatakas at nakabalik ng hindi namamatay. Ngunit ang kanyang mga kaklase ay patuloy na tumatakbo sa latian, desperadong sinusubukang iligtas ang kanilang mga sarili. Nagmakaawa siya sa mga guro na tulungan ang kanyang klase. Sa narinig, agad na lumingon ang ating bida at sinimulang lumabas ng silid. Sinubukan siyang pigilan ng mga tauhan ng punong guro at tinanong kung bakit siya umaalis. Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Derea na halata namang pupunta siya upang tumulong sa mga estudyante ng unang taon. Nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kaibigan matapos marinig ito, ngunit iniutos ng isang tauhan na tumigil siya. Ayon sa kanya, isang walang kwentang estudyante tulad ni Derea ay magiging sagabal lang sa mga bihasang guro na tutulong sa mga estudyante. Hindi na nagdalawang isip ang ating bida at diretsahang sinabi na walang sinuman sa buong akademya ang mas malakas pa sa kanya. Nainis ang isa sa mga guro nang marinig ito at sinabing dapat manatili si Derea sa kanyang pwesto at pag-isipang mabuti ang kanyang sinabi, sa halip na magyabang ng walang katuturan. Nabuwisit si Derea at matapang niyang sinabi, kung mas inuuna niyo pa ang inyong awtoridad kaysa sa kapakanan ng mga estudyante, hindi kayo karapat-dapat na tawaging guro. Napuno ng katahimikan ang silid. Sa gitna ng tensyon, biglang lumapit si Rima at sinabing nauunawaan niya ang pagkainis ng lahat sa ugali ni Derea. Ngunit tiniyak niya sa kanila na totoo ang sinasabi ng ating bida, siya ang pinakamalakas sa buong akademya, mas malakas pa sa lahat ng mga guro. Hindi makapaniwala ang iba pang mga guro sa kanyang sinabi. Maging ang punong guro ay nagtanong kung sinasabi ba ni Rima na pati siya ay nalalampasan na ni Derea. Bagamat nag-alinlangan si Rima, tumanggo siya at sumagot ng positibo. Dahil dito, ginawa ng punong guro ang isang bagay na nagpagulat sa lahat sa silid, tumayo siya mula sa kanyang upuan. At sa ikinagulat ng lahat, yumuko siya at nagmakaawa kay Derea na puntahan at iligtas ang mga estudyante ng unang taon. Hirap paniwalaan ito ng ibang mga guro, ngunit tuluyan ang tinanggap ng punong guro ang plano ni Derea. Binanggit din niya na ang mga halimaw ay biglaang lumalakas sa hindi malamang dahilan, kaya kailangan talaga nila ang suporta ni Derea upang masolusyonan ito. Medyo nalito ang ating bida. Akala niya kasi ay galit sa kanya ang punong guro o may hinanakit ito laban sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ng matanda na sinusunod lang niya ang pananaw ng karamihan,
pero kung sa sarili niyang opinyon, wala naman talaga siyang galit kay Derea. Napangiti ang ating bida at ang kanyang mga kaibigan. Kinuha ng punong guro ang responsibilidad at ipinaalam sa kanila na magpapadala rin siya ng ilang mahuhusay na guro upang hindi na kailangang masyadong magpuwersa ng ating bida. Naiintindihan ni Derea ang lahat at umaalis ng may kumpiyansa, habang nananatiling walang masabi ang ibang mga guro. Isa sa kanila ang nagtataka kung bakit ganoon kumilos ang punong guro, kaya sinabi ng matanda na panahon na upang wakasan ang mga walang saysay na alitan. Sa labas ng akademya, narating ng ating bida ang latian kasama ang kanyang mga kaibigan at si Flem. Naalala niya na ang halimaw na kanilang hinahabol ay isang dambuhalang nilalang. Nakikita nila ang malalaking yapak sa latian, kaya nahuhulaan nila ang direksyon nito. Naniniwala ang ating bida na maganda ang pagkakakita nila sa mga yapak, ngunit bigla niyang binunot ang kanyang espada. Biglang lumabas mula sa tubig ang ilang halimaw at tinangkang atakihin si Ceres habang nakatingin ito sa ibang direksyon. Agad namang sumaklolo sina Flem at Derea upang protektahan ang dalaga habang pinapayuhan siyang mag-ingat. Sumulong si Flem upang protektahan silang dalawa, at habang sabay-sabay na umatake ang mga halimaw, madali niyang hinarang ang kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang espada at pinutol sila sa kalahati gamit lamang ang ilang mabilis na tebas. Determinado siyang hindi mag-aksaya ng kahit isang segundo dahil kailangan nilang mahanap agad ang mga estudyante. Namangha si Ceres sa kanyang kakayahan, ngunit inaasahan lang ito ng ating bida mula sa tinaguriang henyo. Medyo naasiwa si Flem nang marinig ang palayaw na iyon, dahil hindi man lang may kukumpara ang kanyang lakas sa ating bida. Muli na namang umatake ang isang halimaw, ngunit mabilis itong napaslang ni Flem nang hindi man lang pinawisan. Ipinahayag niya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mailigtas ang mga estudyante ng akademya sa lalong madaling panahon. Sa narinig niyang mga salita, tinanong ng ating bida si Ceres kung bakit ang astig niyang tingnan. Bigla niyang naalala na nandito sila upang iligtas ang mga estudyante, kaya't sabay-sabay silang nagmamadaling sundan ang bakas ng mga yapak. Nang makita ang kahinahinalang lugar, nagtataka ang ating bida kung bakit sila nagkaklase sa ganitong lugar, dahil bagamat madali lang para sa kanila ang mga halimaw na kanilang nakaharap, hindi ito kaya ng ordinaryong estudyante. Ipinaliwanag ni Flem na may isang bihirang tubig na tinatawag na miracle water na nakatago sa latian, at kapag ginamit ito upang gumawa ng sandata, nagagawa nitong lumikha ng mga dekalidad na kagamitan. Taon-taon, ang Departamento ng Espada at Departamento ng Mahika ay may pinagsamang klase kung saan sila ay nagkakaroon ng paligsahan upang makita kung sino ang unang makakakuha ng miracle water. Akala ni Flem na naranasan din ito ng ating bida noon, ngunit wala siyang maalala kaya binaliwala na lang niya ito. Kahit na pinapayagan lamang ng mga guro ang mga estudyante na maghanap sa bungad ng ganitong mapanganib na lugar. Ipinaliwanag ni Flem na ang mga estudyante ay nauubusan ng pasensya at napapadpad sa kailaliman ng latian dahil sa kasakiman. Naiintindihan ito ni Derea at hinuhulaan niyang hindi naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito, dahil sa hindi malamang dahilan, biglang lumalakas ang mga halimaw. Habang nagmamadali sila, lumitaw ang isang hukbo ng mga halimaw mula sa latian at nagsimulang habulin ang kanilang grupo. Balisa si Ceres at nagrereklamo dahil napakarami ng mga halimaw, ngunit sa kabila ng mga babala, sumugod ang ating bida. Ngumiti siya at sinabing hintayin lang siya ng isang saglit. Sa ilang mabilis na tebas, madali niyang natalo ang maraming halimaw. Gamit ang kanyang magic blast, winasak niya ang ilan pa at patuloy na nakipaglaban mag-isa. Sa isang napakagarbong paraan, pinutol ng ating bida ang buong hukbo upang matapos na ang laban. Samantala, sa ibang bahagi ng latian, patuloy na tumatakbo ang mga sugatang estudyante para iligtas ang kanilang sarili, habang nagtataka kung bakit sila hinahabol ng isang dambuhalang halimaw. Napadpad sila sa isang patay na dulo, wala nang ibang malulusutan. Ngunit agad silang inabutan ng dambuhalang halimaw, kaya't nagsimula silang manginig sa takot, hindi makagalaw. Lumapit ang nakakatakot na halimaw at tinangkang atakihin ang isang babaeng estudyante gamit ang isang kakaibang maso. Sa kabutihang palad, dumating ang ating bida sa tamang oras, at gamit ang kanyang espada, hinarang niya ang pag-atake at nailigtas ang lahat. Nagulat ang mga estudyante habang hinarap ng ating bida ang nakakatakot na halimaw, determinado siyang wakasan ang kaguluhang dulot nito.
Sa kabutihang palad, ang lahat ng estudyante at guro na sangkot sa misyong ito ay nagtamo lamang ng bahagyang sugat, at walang nasawi. Ngumiti nang may kumpiyansa ang ating bida, dahil ang natitira na lang niyang gawin ay tapusin ang pinagmulan ng kaguluhang ito. Nagpasya siyang wakasan ang laban, ngunit biglang napasigaw ang halimaw at umatake gamit ang isang dambuhalang maso. Napanganga ang lahat nang makita nilang kayang harapin ng ating bida ang atake ng walang kahirap-hirap. Sa gitna ng ganitong delikadong sitwasyon, may isang estudyanteng nang-iinsulto pa rin at sinasabing mas mataas ang espada kaysa sa mahika, dahil wala itong silbi sa ganitong laban. Ngunit sa kanyang mapanghamak na pananalita, itinabi ng ating bida ang kanyang espada at binalaan ang estudyante na tigilan ang pagsasabi ng walang kwentang bagay. Hindi niya pinansin ang halimaw at ipinaliwanag sa mga estudyante na ang espada at mahika ay parehong mahalaga. Hindi mahalaga kung alin ang pipiliin nila. Muntik nang umatake ang halimaw mula sa likuran, ngunit may kumpiyansang pinakawalan ni Derea ang kanyang kapangyarihan at pinakita sa lahat na anumang lakas ay makakatulong sa pagharap sa problema. Muling nabigla ang lahat, pinalayo niya ang halimaw at ipinaliwanag na kung sila ay nasa proseso pa lamang ng pag-aaral, dapat nilang pagsamahin ang espada at mahika upang malutas ang problema. Inutusan niya ang arroganting estudyante na manood ng mabuti, dahil ipapakita niya kung paano lumaban gamit ang parehong kakayahan. Naniniwala siyang dapat pagbutihin ng mga estudyante ang kanilang sarili at matutunan ang parehong kasanayan bago magbigay ng walang saysay na pahayag tungkol sa pagiging mas makapangyarihan. Natapos niya ang kanyang paliwanag at tinawag ang kanyang nakatatandang kasama upang sumali sa kanya. Biglang lumitaw si Flem mula sa likod ng halimaw at nagpatama ng isang garbong atake. Bumulwak ang dugo mula sa katawan ng halimaw, kaya lalo itong nagalit at nagpakawala ng mas mabagsik na pag-atake. Napansin ni Derea na kahit para sa kanyang henyo at nakatatandang kasama, mahirap iwasan ang ganoong pag-atake, kaya inilabas niya ang kanyang mahika upang tulungan si Flem. Gamit ang isang uri ng kulay lilang lubad, pinigilan niya ang dambuhalang halimaw upang ipakita sa mga estudyante ang tamang paraan ng pagtutulungan. Habang hindi makagalaw ang halimaw, nagpasya si Flem na ibigay ang kanyang buong lakas. Mabilis siyang umatake ng walang katapusang tebas at tuluyang pinabagsak ang halimaw. Ipinaliwanag ni Derea ang nangyari upang mas maintindihan ng lahat, habang tuluyang bumagsak ang bangkay ng halimaw. Lumapit si Ceres at ipinahayag na natapos na niyang gamutin ang lahat ng sugatan, kaya dahan-dahan nang lumalabas ang mga estudyante at guro mula sa latian. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya, at nagdesisyon silang umalis. Nang makita ni Ceres ang patay na katawan ng halimaw, tinanong niya kung ito na nga ba ang dambuhalang halimaw na kanilang hinahanap. Tumango si Flem, kaya't naalala ng dalaga ang isang alamat tungkol sa Miss Giant, na naninirahan sa latian na may dalang dalawang dambuhalang pamalo. Hindi niya maintindihan kung saan nagmula ang pangalan nito, ngunit ipinaliwanag niyang dati itong kinatatakutang naghahari sa lugar na ito. Medyo naghinala ang ating bida, dahil parang masyadong madali itong natalo. Ngunit biglang bumangon muli ang halimaw. Binalaan ni Flem ang lahat na manatiling maingat at lumayo sa kanila. Ngayon, may dalawa na itong pamalo, at isang kakaibang kulay lilang aura ang nagsimulang lumaganap sa paligid, dahilan upang muling manginig sa takot ang mga estudyante. Nagsimula itong magbago ng anyo at naglabas ng makapal na ulap mula sa bibig nito habang namumula ang mga mata. Tinakpan ni Flem ang kanyang mukha, ngunit napansin niyang hindi ito lason, isa lang uri ng hamog. Si Ceres at ang iba pang estudyante ay nagsimulang kabahan, dahil wala na silang makita, ngunit pinakalma sila ng ating bida at sinabihan silang manatiling mapagmatsyag. Nararamdaman ng ating bida ang nakakakilabot na itim na kapangyarihang bumabalot sa paligid. Sa isang iglap, mabilis na sumugod ang dambuhalang halimaw kay Derea, dala ang isang napakalakas na puwersa. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang nito, tila isang bangungot na parating. Ngunit hindi natinag ang ating bida, nakahanda siyang salubungin ang atake. Sa isang iglap, isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ng halimaw. Napaatras si Derea, ngunit nagawa niyang salagin ito. Ramdam niya ang bigat ng puwersa, isang suntok na kayang gumiba ng bundok. Napangiwi siya sa tindi ng impact, at butil-butil ang pawis sa kanyang pisngi. Ngunit hindi pa tapos ang laban.
Ngayon, unti-unting bumalot sa halimaw ang isang nakakakilabot na lilang aura, nagngangalit at lumalakas. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumalot sa paligid. Mula sa kanyang kinatatayuan, bahagyang ngumiti ang ating bida. Mukhang magsisimula na ang ikalawang laban. Muling umatake ang halimaw, ngayon ay tangan ang isang napakalaking kahoy na armas. Sa isang iglap, buong puwersa nitong hinato si Darea. Ngunit hindi nagpatinag ang ating bida, agad niyang sinalubong ang atake gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng sagupaan, isang malakas na pag-uga ang kumalat sa hangin, tila isang pagsabog ng enerhiya. Napaatras si Darea, at bahagyang umangat ang kanyang espada mula sa puwersa ng tama. Ngunit hindi pa doon natapos ang halimaw, agad nitong sinundan ang naunang atake ng isang mas malakas na hampas. Sa bilis ng pangyayari, nagawa ng ating bida na iwasan ang matinding dagok. Mula sa ligtas na distansya, saglit siyang napatingin sa halimaw, kita sa kanyang mga mata ang matinding pag-iisip. Iba ito sa dati, bulong niya sa sarili. Ang galaw nito, mas mabilis, mas delikado. Sa harap ng ating bida, nakatindig ang dambuhalang halimaw, ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at kasabikan, tila isang mabangis na nilalang na uhaw sa pagpatay. Ang presensya nito ay bumibigat, ramdam ang nakakapangilabot na enerhiyang bumabalot sa paligid. Bahagyang umatras si Darea, pinagmamasdan ng halimaw habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa kabila ng tensyon, isang bagay ang kanyang napagtanto. Wala pa akong nakalaban na kasing lakas nito, sa henerasyong ito, siya ang pinakamalakas. Kasabay ng kanyang mga salitang iyon, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang taong kahoy ay hindi nagaksaya ng oras, ang halimaw ay tila sumisinghot ng makapal na hamog mula sa kanyang bibig. Ayos din with white complete teeth, araw-araw nag-toothbrush Lumuwa ang mga mata nito sa sumigaw ng brew. Tila magsisimula nang magwala ito. Muli, isang napakalakas na hampas ang pinakawalan ng halimaw, direktang tumutungo kay Darea. Sa bilis ng kanyang reflexes, agad siyang umatras upang maiwasan ang atake. Ramdam niya ang tindi ng puwersang dumaan sa harapan niya, isang maling galaw at tiyak na matatamaan siya. Habang patuloy siyang umiiwas, napabulong siya sa sarili, pinagmamasdan ang kakaibang kilos ng halimaw. Ang pagsinghot nito sa hamog, ito ba ang nagpapalakas sa kanya? Saglit siyang tumigil, pinag-aaralan ang sitwasyon. Kahit gusto ko mang pigilan ang pagbuo ng ulap na ito. Lumingon siya sa paligid, sa bawat sulok ay may lumalabas na usok, unti-unting bumabalot sa buong lugar. Maraming labasan ng usok, imposibleng pigilan ito. Mula sa kanyang kinatatayuan, muli niyang pinagmasdan ang halimaw. Ang anyo nito ay lalong naging mabangis, pulang-pula ang nanlilisik nitong mga mata, tila isang baliw na nilalang na uhaw sa labanan, parang isang adik na gusto pang umiskor ng panibagong biktima. Nanatiling nakatayo ang ating bida, mariing nakamasid sa halimaw, ngunit sa isang iglap, bigla itong naglaho, nag-iiwan ng pulang aura sa hangin. Agad na napansin ni Darea ang pagkawala nito, at sa malakas na tinig, binalaan niya ang lahat. Hindi ko na siya makita. Mag-ingat kayong lahat. Sumang-ayon naman si Ceres at tumugon, mag-iingat ako. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malamig na presensya ang lumitaw sa kanyang likuran. Nasa likod mo, sigaw ng ating bida. Napalingon si Ceres, ngunit huli na, nasa likuran na niya ang halimaw, at isang napakalakas na atake ang pinakawalan nito. Sa isang kisap mata, kumilos ang ating bida. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at bumuo ng isang tipak ng bato, agad na inihagis patungo sa halimaw. Nagulat si Ceres, hindi niya inasahan na ganoon kabilis ito makalapit sa kanya. Sa isang malakas na impact, direktang tinamaan ang mukha ng halimaw ng bato. Sa lakas ng tama, bahagya itong napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa sandaling iyon, walang sinayang na oras si Flem, tumalon siya papunta sa halimaw, hawak ng mahigpit ang kanyang sandata. Ito na ang pagkakataon natin. Sigaw niya, handang tapusin ang laban. Itinaas ni Flem ang kanyang espada, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang nakatutok sa halimaw. Sa matibay na tinig, sinabi niya, pinipigilan kita sa pag-target sa aking mahal na mga nakababatang kasama. Sa isang iglap, isang napakalakas at malalim na hiwa ang pinakawalan niya, direktang tumama sa ulo ng halimaw.
Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa paligid habang nagsimulang damyugo ang sugat ng halimaw. Ang matinding sakit ay nagpaigting ng galit nito, dahilan upang magsilabasan ang naglalakihang ugat sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang mga paa. At nagwala ito sa paligid. Nagulat si Flem, isang sandali lang at bigla na lang nawala sa kanyang paningin ang halimaw. Nagtago na naman ito, mariing sabi ni Flem, hindi makapaniwala sa bilis ng nilalang. Sa seryosong tono, tumugon ang ating bida, ito nga marahil ang Mist Giant na binanggit ni Ceres. Si Ceres ay nag-aalala at ramdam ang kaba sa sitwasyon, napasambit ito na, hindi ko inaasahan, makakasalamuha pala natin ang isang alamat na halimaw. Ngayon, higit kailanman, alam nilang hindi ito isang ordinaryong laban. Tumingin ang ating bida sa lahat sinabi nito na, isang halimaw na nabuhay ng sapat na katagalan upang maging alamat. At bigla na lang itong nagsimulang manalasa kamakailan. Tinanong ni De Reyes si Ceres kung paano niya mailalarawan ang alamat na halimaw. Sinabi ni Ceres na ang hamog na higanti ay kinatatakutan bilang ang malupit na pinuno ng latian. Dapat sana ay natalo na ito dati ng malalakas na salamangkero dati. Ngayon ay naintindihan na ng ating bida na katayo siya ng matatag habang inaantabayanan ang halimaw. Iniisip ng ating bida kung ang totoong higanti ay maaaring iba sa alamat. Marahil ay halos hindi na ito nakaligtas. At hanggang kamakailan lang, matagal na itong natutulog kung saan-saang bahagi ng latian. Sa isang estado ng pansamantalang hindi pagkilos, sa tingin ko. Dagdag pa ni De Rhea na ang dahilan kung bakit ito nagising. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito sa biglaang pagdami ng mababangas na halimaw kamakailan. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang halimaw na nabuhay noong sinaunang panahon. At nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Kilalang kilala ko ang isang tao na nasa katulad na sitwasyon. Napagtanto ng ating bida na sumabay sa kanyang paggising ang mga malalakas na halimaw. Tuluyan ng sumugod ang ating bida, sinabi niya na sa madaling salita, ikaw at ako ay magkapareho. Tumalon ang ating bida tungo sa halimaw nag. Simulang maglunsad ng atake mula sa kaliwa at ang halimaw ay atake mula sa itaas. Sinabi ng ating bida habang nagngingit-ngit ang ngipin na hindi niya alam kung gaano kakatagal na nabubuhay. Pero kung isa kang halimaw mula sa nakaraan, may saysay ang iyong lakas. Sa tindi ng hataw ng ating bida, napaatras ang halimaw, ramdam ang bigat ng tinamong pinsala. Ngunit hindi ito nagtagal, muli itong sumengot ng hamog, tila muling sinasagap ang mahiwagang enerhiyang nagpapalakas dito. Napansin ito ng ating bida. Mariin niyang tinitigan ang halimaw, pinag-aaralan ang bawat kilos nito. Parehas na kakayahan ang ginamit nito kanina, at alam niyang kung hahayaan niya itong matapos ang proseso, lalo lamang itong lalakas. Sumigaw si Ceres at tinawag ang ating bida, sinabi nito na nagpinagmumula ng hamog ay ang malahimalang tubig. Habang naghahanda, napabulong ang ating bida, ang himalang tubig, sabi ni Senpei, mas pinahusay nito ang pagganap. Mukhang hindi ito nakakaapekto sa katawan ng tao, pero tiyak na mayroon kang natatanging katawan. Kung nasa orihinal kung katawan ako, maaaring iba ang mangyari. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang sinasambit niya ito. Sa katawan ni De Rhea, medyo mahirap ang pakikipaglaban, wika niya, habang mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata. Samantala, ang adik na halimaw ay naglalaway na, ang mata nito'y puno ng kasab-ikan sa pag-atake. Sa bilis ng galaw nito, bigla itong sumugod patungo sa ating bida. Ngunit bago pa ito makalapit, isang matinding enerhiya ang bumalot sa paligid. Mula sa gilid, biglang lumitaw si Flem. Sa isang iglap, dalawang malalakas na lilang paghiwa ang pinakawalan niya sa harapan ng halimaw, dahilan upang mapa-atres ito sa gulat. Maging ang ating bida ay bahagyang nagulat sa ginawa ni Flem. Ayos ka lang ba? Tanong ni Flem, habang nakamasid sa kanya. Huminga ng malalim ang ating bida bago sumagot, pasensya na, maaari mo bang abalahin ang halimaw saglit? Tumango si Flem, handang harangin ang halimaw kahit sandali. Samantala, inilabas ng ating bida ang kanyang sandata, isang sandatang naglalagablab sa matinding apoy. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa halimaw. Sa mababang tinig, halos isang bulong ngunit puno ng tiwala sa sarili, sinabi niya. Gagamitin ko ang alas ko.
Isang matinis na tunog ang pumailan lang sa hangin habang umiindayog ang espada ng ating bida. Kasabay nito, kumalat ang naglalagablab na apoy sa paligid, nilalamon ang manipis na hamog na bumabalot sa labanan. Isang babae ang napaawang ang labi bago mapabulong, ano ang nangyayari sa mundong ito? Mula sa likuran ng ating bida, unti-unting lumitaw ang isang engranding pintuan, kumikislap sa malamistikong liwanag. Si Ceres, na agad na napansin ang hindi pangkaraniwang pangyayari, ay napasigaw, isang prominenteng pintuan. Sa gitna ng pag-aalab ng apoy at liwanag, dahan-daang naglakad pasulong ang ating bida. Sa matigas ngunit puno ng tiwalang tinig, isinambit niya, iba ito, isa itong nakatataas na bersyon ng mahika, ang pinakamataas sa lahat ng espesyal na klase ng mahika. Humigpit ang hawak niya sa kanyang sandata habang marahang pumikit. Ito ang pagdating ng Karen. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada habang nakaturo ito sa halimaw, isang nagliliyab na kamay na apoy ang lumabas mula sa pintuan. Napanganga si Ceres sa nakikita niyang hindi kapani-paniwalang eksena. Samantala, si Flem ay patuloy na nakikipaglaban sa halimaw, ngunit napansin niyang may isang nakakabinging presensya mula sa kanyang likuran. Isang napakalakas na kapangyarihan ang unti-unting bumabalot sa paligid. Ipinahayag ni Darea, ang prominenteng pintuang ito, ay hiniram mula sa isang nilalang sa ibang dimensyon. At sa oras na ito, tinawag ko ang bahagi ng kanyang di masukat na lakas. Sa sandaling marinig ito, tila isang hindi maipaliwanag na panginginig ang lumukab sa halimaw. Nanlaki ang mga mata nito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, napako ito sa kinatatayuan. Mabilis namang umatras si Flem, iniiwas ang sarili mula sa nalalapit na sakuna. Mula sa pintuang nagbukas sa likuran ni Darea, isang dambuhalang kamay na nagliliyab sa apoy ang unti-unting lumabas, papalapit sa halimaw. Sa malamig at tiyak na tinig, winika ng ating bida, sa sandaling ito ay nagpakita, ako'y nakakatiyak na atin na ang tagumpay. Nanginginig man, naghanda ang halimaw at sumigaw, pilit na tinatanggap ang apoy na paparating dito. Ngunit sa huling sandali, muling nagsalita ang ating bida, sige, umaasa ako sa iyo. Kasabay nito, isang matinding sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sunugin ang lahat at tupukan hanggang sa maging abo. Mula sa itaas, isang napakalaking palad ng apoy ang pabagsak. Sa kabila ng naglalagablab na apoy, pilit na hinarap ng halimaw ang nagbabagsak na kapangyarihan. Makikita ang matinding puwersang bumalot sa paligid, ang halimaw ay nagngingit-ngit habang ang mga kahoy nitong bahagi ay nagtatalsikan sa hangin, unti-unting natutunaw sa matinding init. Isang malakas na pagsabog ang lumipad mula sa sentro ng apoy, yumanig ang lupa at nagkalamat ang paligid sa tindi ng enerhiyang kumawala. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Nang unti-unting hamupa ang apoy, makikita si Flem na may manipis na ngiti sa labi, habang si Ceres naman ay nanatiling nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa kanilang mga mata, matindi ang paghanga kay Darea. Maging ang mga estudyanteng nakapaligid ay hindi rin makapagsalita. Sila man ay nabalot ng labis na pagkamangha sa lakas na ipinamalas ng ating bida. Samantala, si Darea ay tahimik na isinuksok ang kanyang espada sa kaluban, pinagmamasdan ng natupok na labi ng halimaw. Inangat niya ang kanyang ulo, ipinikit ang mga mata, at marahang nagsambit. Muntik na iyong maging delikado, sa pagkakataong ito. Mapangiwi ang ating bida habang hinahawakan ang kanyang batok, ramdam ang bigat ng laban na naganap. Sa aking pag-uwi, sasanayin kung mabuti ang katawan na ito, mahinang bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon, at sa kanyang gulat, nagdagsaan ang mga estudyante patungo sa kanya. Isa-isa nilang kinukuha ang kanyang atensyon, tila nagkakagulo sa labis na paghanga. Ang kapangyarihang iyon, ngayon lang ba ginamit? Paano mo nagawang pagsabayin ang mahika at espada? Napakahusay. Sunod-sunod ang mga tanong, halos hindi na makasingit si Darea. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki sa taranta habang nakapaligid sa kanya ang mga estudyante, nag-uunahang marinig ang kanyang sagot. Sa kabila ng kaguluhan, marahang huminga ng malalim si Darea, pinakalma ang sarili, at tumingin sa kanilang lahat. Matapos ang ilang sandali, nagwika siya ng seryosong tanong. Gusto niyo bang magkaroon ng ganitong kapangyarihan,
upang lumaban sa mga halimaw. Napuno ng katahimikan ang paligid matapos marinig ang tanong ni Derea. Isang babae na may mixing buhok ang Yumuko, halatang may panghihinayang sa kanyang tinig nang sabihin niya. Matapos ang nangyari, napagtanto ko na hindi ko kayang talunin ang mga halimaw gamit ang kasalukuyan kong kakayahan. Isang lalaki naman na may matigas at matapang na itsura ang sumunod na nagsalita, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Inakala kong kaya ko namang lumaban sa kanila, kahit papaano. Pero napaka-frustrating nito, wika niya, ramdam sa kanyang boses ang pinaghalong galit. At pagkadismaya sa sarili, ang lahat ng estudyante ay nakatingin kay Derea, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Isang tahimik na pagsusumamo ang makikita sa kanilang mga mukha, isang hiling na matuto at lumakas. Saglit na tiningnan ni Derea ang bawat isa sa kanila, pagkatapos ay isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kung ganun, panimula niya, saka siya bahagyang yumuko at tumingin sa kanila na may kumpiyansa, meron akong perpektong faction para sa inyo. Kasabay ng kanyang pagsasalita ay isang mabilis na kindat, tila isang hamon at paanyaya sa kanila na sumali. Hanggang dito na muna mga Kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Derea, sana po ay nagustuhan ninyo lahat. Mga Kazens, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo.